Katulad po ng nabanggit po natin ngayon, inaalala po natin si San Padre Pio. Sino po ba siya? Siya po ay isang Italian friar, Capuchin, na pinagkalooban ng biyaya rin po ng pagpapagaling. Ang kaibahan lang po ay masabi po nating tumanggap siya ng stigmata. At ito po ay doon sa kanyang kamay. Ang stigmata po ay sugat na hindi nababahaw. At doon sa kanyang tagiliran noong nagpakita sa kanya ang Panginoon at sa kanya pong mga tuhod na pinagpakuan sa kanyang paa. At ito po ay isang pagpapatunay lang ng kabanalan ni San Padre Pio. Si San Padre Pio ay nakilala sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagiging spiritual advisor, at ano po ang kanyang confessor, at ano po ang kanyang mga naiibang regalo. Aside from the gift of healing, meron po siyang gift of bilocation, na siya po ay pwedeng mag-appear sa dalawang lugar sa isang pagkakataon. Halimbawa ngayon, nagmimisa ako rito, naroon din ako sa Maynila at nagmimisa sa channel sa 1PH. Ayun, yun ang kanya, bilocation. Pangatlo, meron siyang levitation. Siya po ay umaangat sa lupa. Siya po ay merong gift of tongues. Siya rin po ay has the ability to read the minds of the people. Kaya pag nakita niya tayo, basang-basa niya ang nilalaman ng iyong isip. He has the gift of conversion. He has the gift of, great fasting and great, sabihin po nating, hindi siya natutulog, hindi siya kumakain ng napakatagal na panahon. At ito'y paglalarawan, pagpapakita na siya'y espesyal, katangi-tangi na pinagkalooban ng Diyos ng regalo, ng kabanalan at ng pagpapanibago ng buhay. Siya po ay he was beatified on 1998 and he was canonized by St. John Paul II in 2002. At ako po yata ay naka-attend ng kanyang canonization sa Roma at talaga pong attended ng napakaraming mga tao. At siya po ay noong September 2021, 1968, siya po ay kinakitaan ng panghihina ng katawan. Pero nagpatuloy pa rin po ang kanyang mga pagmimisa. Yung September 21 po ay ipinagdiwang niya ang ika-50 taon ng kanyang pagkakaroon ng stigmata. Yung kanyang dugo, yung kanyang sugat po ay 50 taon niyang dinala. At ito po ay noong September 21, 1968, siya po ay 1998 ay siya po ay noong September 21, siya po ay nakaranas ng paghihina ng katawan. At pagkatapos noong September 23, pagkatapos ng kanyang misa, siya po ay namayapa habang siya po ay nagro-rosaryo. At ang kanyang nakikita, sabi niya, I can see two mothers. Ang nakita po niya ay yung nanay niya at si Mama Mary naghihintay sa kanya. At siya po ay namatay sa kanyang cell doon sa San Giovanni Rotondo. At sabi niya, mas marami pa akong magagawa kapag ako ay namatay. True enough, dahil nang siya po'y namatay, kay dami po ng kanyang mga pinagaling sa kanyang pamamagitan,
na kahit yung kanyang dugo, meron po akong relic niya na dugo ni San Padre Pio, na dala-dala ko po yan pag ako po ay naghihiling. Ang kanya pong regalo pang isa ay yung kanyang dugo po, yung kanyang sugat ay pagkabango-bango. It smelled like a fragrant rose. Kaya imbis na mabulok, yung kanyang sugat po ay nagmistulang pabango. Sapagkat siya ay katulad ng banal na ebanghelyo, isa siya sa matabang lupa kung saan namunga ng sagana. Kaya dito rin po sa ating banal na ebanghelyo, hinahamon tayo na anong uri po kaya tayo ng lupa. Ito po ay paglalarawan, ang binhi po ay salita ng Diyos, at yung lupa po ay yung disposisyon kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos. The four soils represent our response to the Word of God. Pwede ko pong sabihin yung unang bahagi, ang binhi ay nahulog sa daan. Ito po ay naglalarawan ng mga taong sa simula pa lamang ay tumanggap ng salita ng Diyos, nakinig. Ngunit dahil mababaw ang kanilang ugat, ay madaling namatay. Kaya nga, nang dumating ang Diablo, inalis sa kanilang puso ang salita. Ang tawag ko po dyan ay katolikong karton. Hanggang sa isip lang ang kanilang pagiging katoliko, memorize ang panalangin, pero hindi nakakarating sa puso. At ang pangalawa naman ay ang nalaglag sa kabatuhan. Magtatanim ba kayo ng binhi sa kabatuhan? Hindi po ba hindi? Sabagat matigas ang lupa. Ang tawag ko po rito ay katoliko serrado de candado. Pati ang Panginoon kinandaduhan, hindi nakapasok. Ito po yung mga matitigas ang puso, na walang puwang sa kanila ang magpatawad, walang puwang sa kanila ang tumanggap sa salita ng Diyos. Kaya namang kahit ang Panginoon hindi makapasok sa kanilang puso. Katoliko serrado de candado. Pangatlo naman ay ang binhi ay nahulog sa dawagan. Sa simula ay napakasaya. Sa simula ay tinanggap nila ang salita ng Diyos. Ngunit sila ay naging abala sa kayamanan, sa material na bagay, at sa mga makamundong mga bagay, kaya nakalimutan ng Panginoon. Ang tawag ko po dyan ay katoliko doblado. Masabi natin, there is duplicity in the life of this kind of Catholic. Sabagat maaring linggo katoliko, Sabado sumisimba. Pagdating ng Lunes at Biyernes, ang buhay ay malayo sa Panginoon. Dobladong masasabi. It is easy to praise the Lord when everything is smooth. When you don't have problems, when you are not sick, when you are not hurting, when you are not wounded, when everything is all right with you, madali pong maging Katoliko, Kristiyano, believers of Christ. Pero paano po kung tayo sinubukan na? Paano po kung tayo dinadalisay na? Tayo rin po ba ay patuloy nakakapit sa Panginoon? Sila po ang bumigay sa panahon ng problema. They back down during times of pressure. Doblado ang buhay. Pang-apat, ang binhi ay nahulog sa matabang lupa. Ito po yung nakinig ng salita ng Diyos, isinapuso ang salita ng Diyos, at ito'y kanyang isinabuhay. Kaya naman ang kanyang pagiging Kristiyano ay nabunga ng pag-ibig, ng paglilingkod, ng kawang gawa, at ng kabanalan. Si San Padre Pio ay isang matabang lupa, kung saan namunga siya ng sagana, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagtulong sa kapwa, ang regalong tinanggap sa kanya
ay bunga ng kanyang pagiging mabuting lupa. Mga kapatid, anong uri po kaya kayo ng lupa? Kayo po ba'y katolikong karton? Hanggang isip lang ang pananampalataya? Kayo po ba ay katolikong ningas kugon? O sabihin po natin, kayo po ba ay katoliko sa simula lamang? Kayo po ba ay katoliko serado de kandado? Na dahilan po sa maraming mga pagsubok, kay dali nating bumigay. O kaya naman po tayo ay katolikong totoo sa salita, sa gawa, at sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya sa araw pong ito, sa tulong ni San Padre Pio, hilingin din po natin na tayong lahat ay maging mabuting lupa, katulad niya, upang tayo rin magbunga ng sagana na ating gagamitin sa paglilingkod sa ating sambayanan. Ang bunga ng pag-ibig, bunga ng paglilingkod at kawang-gawa. Sabi ni San Padre Pio, don't worry, pray hard because God is with you. Amen.